Hi Aquarius, what you doing? Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin kung ano ang meron sa iyong kapalaran. One more. May mga dumaan na nahirapan sa mga choices, nahirapan magdesisyon, nag-struggle ka sa paghahanap ng balance. Maaari ding may natanggap kang balita na kinailangan agarang magdesisyon, na andyan na nagkaroon ng bagong partnership, mapa-businessman ito o mapa-relasyon. Nagkaroon din ng mga pagkakasundo at naging problema mo din ang isang lalaki. Nag-struggle dahil sa mga kawalan ng disiplina. Maaaring siya ay hindi pabor sa mga desisyon mo. Ang taong ito ay may pagkamatigas ang ulo. Maaaring hindi ka nakakuha ng suporta sa taong ito dahil siya ay laging hadlang. Dahil sa ugali niyang may pagkakontrolling. Gusto niyang sundin ang kanyang desisyon. May pagkaabuso sa kanyang kakayahan. Maaaring merong gusto ng magkapamilya na pumapagitna naman dito ang isang babae. At maaaring suportado niya ang iyong mga desisyon. Kaya naman ang isang older man at ang isang mature female ay nagkakaroon ng conflict na siyang napakalaking epekto sa iyo at sila ang naging dahilan ng iyong stress. Kaya naman sa kasulukuyan ikaw ay disappointed. Walang natutuloy na mga plano dahil sa pagiging defensive, sa pagbabaliwala. Ay stress din dahil sa mga malisyosong mga chismis. Maaaring yung iba sa inyo ay nahihirapan mag-focus. Kung ikaw ay nag-aaral, nahihirapan kang matuto. Nagiging magulo ang iyong isip. Nandito rin yung mga hindi fair na mga pagtrato. At minsan, Aquarius, sa iyong pagiging totoo, na pagkakamalan ka ng mayabang. Nandito rin yung pagiging sarcastic dahil sa pagiging superior sa ibang tao. May nananadya para magka-trouble. Gawan ka ng chismis. Lalong-lalo na sa mga nagkakaroon ng problema sa relasyon. Nakikita yung emotional baggage mo. Maaaring nagiging paranoid ka na o ang iyong person. Kung ikaw ay nakakaranas ng hindi magandang pagtrato sa iyong partner, huwag mong pabayaan na gawin sa iyo ng iyong person ang hindi magaganda o mga maling pagtrato. At ganon din sa mga single. Ngayon, maaaring ikaw ay interesado sa isang taong mapaglaro sa relasyon. Kailangan mo din matutong magbalanse sa iyong relasyon. Kailangan mo ng moderation sa iyong buhay. Aquarius, kailangan mo ng patience, kailangan mo ng balanse, dedikasyon, konsentrasyon, Aquarius, para sa iyong mga ambisyon, para magkaroon ng magandang resulta. Maaari magkaroon ka ng rewards dahil sa iyong maa-achieve. Kung ikaw ay scholar, kailangan mo pang magtiyaga. Kapag may tiyaga, may nilaga. Kailangan mo pa ng effort, dedikasyon sa iyong mga ginagawa, sa iyong mga gustong mangyari. Bagamat mararanasan mo ang maboring, ganon din sa relasyon, kailangan nyo din ng dedikasyon sa inyong mga commitment. Kailangan maging isa ang inyong goals para sa inyong relasyon, para sa future ng iyong pamilya, para sa kinabukasan ng inyong pinansyal. Para naman sa mga nagmo-move on, bago ka magpatuloy sa iyong pag-move on, kailangan may natutunan ka sa mga nakalipas na mga pagkakamali. Para na rin yan sa iyong future, Aquarius. Yung mga nagsimula sa business, maganda naman ang nakikita. Nakikita rin dito ang bagong trabaho. Ganon din para sa mga walang plano magpalit ng karera. Kailangan mong magkaroon ng connection sa iyong emotions. Maaaring magkaroon lamang ng problema dito o magkaroon ng hadlang dahil sa iyong mga emosyon. Maaaring pinipigilan mo ang iyong sarili. Nandito pa rin sa kasulukuyan ang taong matyagang naghihintay sa iyo. Yung taong maaaring magpo-propose o nagpo-propose sa iyo. Sumusuyo.
Sa kasalukuyan, ito yung mga moments na hindi ka pa rin makapagdesisyon. Ito ay cycle ng iyong buhay, Aquarius. Nakikita dito yung chance mo. Big changes are coming, Aquarius. But remember, not all is easy. Kahit ito pa yung iyong destiny. Nakikita dito yung signal na ang universe ay pumapabor. Tinutulungan ka para maabot mo ang iyong mga goals. Kaya i-make sure mo sa kasalukuyan na mag-focus ka sa iyong intention kung ano talaga ang gusto mo. Bagamat may plano para sa iyo ang universe, pero ito ay hindi pa malinaw sa ngayon. Kaya naman kailangan nating i-accept ang mga proseso kahit na tayo ay uncomfortable. At huwag mong kalilimutan, Aquarius, yung mga taong na andyan na laging sumusuporta sa iyo. At maaaring magkaroon din ng mga pagbabago sa relasyon, Aquarius. Kung wala mga magbabago sa mga nagiging problema sa relasyon, maaaring may mag-break up. Pero ang breakup na yan ay maaaring mapaganda pa ang kalalabasan. At ang dala ng mga pagbabago naman ng Wheel of Fortune sa mga business, maganda. Pagpapalit ng karir, good timing. Kailangan mo lamang malagpasan ang mga pagsubok para sa mga pagbabago. Ganon din sa mga nagkakaroon ng problema sa pera, magkakaroon ng improvement. At adjustment din para sa iyong kalusugan. Take things easy. You need to take better care of yourself, Aquarius. The Devil, Seven of Cups, the Sun, and the Fool. Patuloy kang nahihirapan sa mga choices mo para sa iyong success. May nahihirapan magdesisyon para sa relasyon, desisyon para sa anak, bagamat positive energy ang nakikita dito, Aquarius. Nandito pa rin yung mga pabigla-biglang pagdidesisyon, pagiging liberated. Ipinahihiwatig din dito yung pagiging panatag mo. Kaya naman hindi mo na pag-iisipan, hindi mo namamalayan ang mga desisyon mo. Maaaring hindi maging sang-ayon sa mga ginagawa mo. Sa mga gustong may malaman, maaaring nagkakaroon na ng linaw, nagkakaroon na ng balita. Kung merong mga nagsisinungaling, lilitaw na ang katotohanan. Marami kang option, marami kang choices, marami mga posibilidad, opportunities. Wala pa man, marami ka nang nai-imagine. Pinaka-main dito magkakaroon ng conflict sa relasyon. Sa dami mong option, choices, opportunity, marami din ang kaakibat na mga problema. At yung iba sa inyo, mas marami pang energy sa pagpapantasya kaysa sa pagkilos. Kaya naman winawarningan ka, Aquarius. Marami naglalaro sa iyong isip, kaya maaaring makalimutan mo na maging practical sa iyong mga gagawing desisyon para matupad at magkatotoo ang mga pinapangarap mo. Lalong-lalo na sa mga opportunities sa pagkakaroon ng pera. Kailangan mo maging maingat. Pag-isipan mo ng marami dahil maaaring may mag-alok sa iyo, nakakilala mo o kaibigan mo pa ito, na magtitiwala ka sa pag-i-invest. May susulpot at susulpot na scammer dito, kaya kailangan i-check mo muna bago mag-invest o kaya kumonsulta ka muna sa mga merong alam para maiwasan na ma-scam. O kahit na hindi sa investment, kung maglalabas ka ng malaking pera, maging maingat. Isa pa nga. Queen of Swords na reverse. Sinasabi nito na hindi natututo, hindi nagpapatawad sa mga nangyari sa nakaraan. Maaaring siya ang nagiging dahilan ng mga hindi magagandang chismis sa iyo. O maaaring ikaw ay dumedepende sa ibang tao o sa desisyon ng ibang tao, kaya nawawalan ka ng freedom. O maaaring hanggang ngayon nakokontrol ka pa rin. At kung ikaw ay may stepmother, maaaring nagkakaroon kayo ng problema. O kung sino mang katulad nito sa buhay mo. At hindi ito as a person. Hindi maganda ang karakter ng taong ito. Bitter. Walang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Cruel. Lagi niyang iniisip ang mga kabiguan niya sa buhay. Maaaring traumatize ang babaeng ito. At napakasungit ng taong ito. Mapaghiganti. Hindi siya marunong makisama. Obsessed at napaka-controlling.
Very negative. May katauhan din itong liar, cheater, disloyal. Sino ito sa buhay mo, Aquarius? Kung maaaring may nakakaranas sa kasalukuyan ng pagmamalupit, maaaring pinagmamalupitan ng isang bata dahil nakikita sa iyong near future ang unhappy family, broken home, mga conflict, separation, divorce, may hahadlang sa pagpapakasal. At kung ikaw ay nasa malayong lugar, maaaring may naho-homesick, mga pang-aabuso, at maaaring mabulgar ang family secret. Lalong-lalo na kung ang pamilya nyo ay nasa social media. Maaaring magkaroon ng mga conflict, mga pagtatalo-talo, na andyan na merong dadami ang schedule para sa trabaho, na siya makakaapekto sa inyong pamilya. May makakaranas ng kakulangan sa pinansyal, kaya i-make sure, Aquarius, na mag-ipon para sa tag-ulan. Pinapaalalahanan ka pa rin na mag-ingat sa mga scammer. Nandito rin na magkakaroon ng mga fertility issue, unexpected sa mga health issue. Maaaring may makaranas ng surgery. Mag-expect ka na ang buhay ay puno ng problema, Aquarius. May tatakas sa mga responsibilidad. May magta-travel overseas. Bago ka magbago ng desisyon, kailangan makumpleto mo muna ang mga task at hindi mo matatakbuhan o maiiwasan ang mga financial issue. Kaya hindi nakikita dito yung peace of mind. Mas lumabas pa rin dito ang 8 of Wands. Bagamat ito ay positive, nandito pa rin yung mga obsession, rush, madalian pagdating sa relasyon, excitement, sex and passion. At sa mga magta-travel, maaaring may makilala ka na hindi mo na makakalimutan sa buhay mo. Ito pa nga at Page of Cups ang lumabas. Maaaring ito ay mag-propose sa iyo. Maaaring may mag-offer sa iyo. At may balita kang matatanggap. Balita pa rin ang lumabas. Dahirapan. Maaaring may hihingi na ng basbas para magsama, magpakasal. Maaaring ito ang kanyang proposal sa iyo. Four of Swords at Four of Pentacles. 4-4. Kailangan pa talagang magtiyaga dahil ito ay sign ng pagkakaroon ng stability. Ito ay mensahe ng iyong guardian angels. Ipinapaalala sa iyo, maging matyaga sa iyong trabaho, sa iyong ginagawa, para makapag-build ka ng strong foundation para sa iyong future, para magkaroon ng stability. Stay focused at i-maintain mo ang pagkakaroon ng positive mindset para sa iyong mga haharaping challenges. At ang number 4 ay practicality, stability. Kailangan mo ng strong foundation. At ang 44 ay power number, Aquarius. Turtle Life. Turtle Life. Ito ay sumisimbolo ng healing. Sinasabi rin ito kailangan maging matyaga, Aquarius. At huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay para na rin magkaroon ka ng proteksyon. Ito rin ay sumisimbolo ng katahimikan at maturity. Don't give up. Huwag kang magmadali sa gusto mong marating. Mas maganda ang hinay-hinay, dahan-dahan para mas sigurado. Mga problemang nararanasan mo ay hindi sapat para ikaw ay panghinaan ng loob. I-enjoy mo lang ang iyong journey. Take your time, Aquarius. Prosperity lies ahead. Napakaganda nito. New Moon in Taurus. Sinasuggest nito, you can have what you want, including material things. Pero ang dapat, maniwala ka sa iyong sarili, maniwala ka sa iyong mga kakayahan. Higit sa lahat, pahalagahan mo ang iyong sarili katulad ng pagpapahalaga mo sa ibang tao. You can create abundance, Aquarius.
Napakaganda nito. Kaya naman simulan mo na, ngayon pa lamang. At ito rin ay sumisimbolo ng bagong relasyon. At may taong hindi pa rin nag-give up sa'yo, Aquarius. Maaaring makakuha ka o makatanggap ka ng message o maaaring ikaw o magpadala ng message. Napakaganda talaga nito, Aquarius. Maa-afford mo na daw lahat ang mga gusto mo. Kahit magmula sa maliit na halaga, ikaw ay mag-ipon para sa iyong future. Iyan ang napakagandang mensahe niya para sa iyo. Okay? At madako naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng iyong person o ng iyong ex-person. Okay. Kung sa palagay mo ito ang mensahe para sa iyo, Aquarius, i-claim mo ito. Ito ang unang mensahe. Next. At panghuli, at ito ang iyong naging pagbasa ngayon, Aquarius. Tulad ng dati, gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits po muli ng Bawang Rasya po. Paki-like and subscribe na. Thank you! Bye-bye!